Ginagawa ninyo naman kaming tanga. Di ba yan ang suot mo, magbabantay ka ng artwork dyan sa GSIS? Anak na. For the information of the body also, the GSIS contains billions of pesos of worth of artworks that are displayed in their walls. Had there been an overflow of people going to GSIS, the losses would have been incredible. Anak ng teteng. Ang intention talaga, atakihin ang Senado. Bakit? Dahil mayroon silang gustong kunin at may dahilan para pasukin nila ang Senado. Ginagawa ninyo naman kaming tanga. Kaya wag kayong mga hambog. O di ba nga, puro kayo mga hambog. Ronnie Ramos. Alas 5:06 na ho oras natin sa buong kapuluan mga kabante. Abante Pilipinas. Sabi ho ni Senate Sergeant at Arms Chief Mau Aplasca ay na-splice daw ho yun hong mga video ng CCTV o yung kuha ng CCTV na ano tawag din na ipinalabas, na ipinresenta ng gobyerno o ng administrasyon sa media. Ano ha? Siyempre. Kanino bang nasa ilalim ng kanino departamento ba yung mga nagpresenta? Ang police at saka ang DILG. Di kayo nasa ilalim ng administration department. Yan. So, administrasyon na nagpalabas niya. Ang sabi ho ni Aplasca ay spliced. Kinatay itong video ho na ito. Ako naniniwala ako doon. Pwede hong mangyari yun. Sapagkat kung ako man ang nandun sa lugar na yun, lalo pat marunong naman ako sa production, marunong akong mag-edit, marunong akong humawak niyan. So, ako, para masiguro ko na tama at lahat ng sasabihin ko pabor sa akin, ay siyempre, kakatayin ko na yung mga video na yan. Di ba ga? Kakatayin ko mga video na yan para nang sa ganun, ay lahat yan, ang lalabas dyan, hindi puro pabor sa akin. Di ba? Bakit ako maglalabas ng video na kontra sa akin, hindi ba ga? Ganun yun. Kaya nga, tanong natin, nasaan yung video nakuha mismo ng NBI? Kung saan ay kayabang-yabang nung isang NBI personnel na pinutukan siya ni Aplasca, nag-warning shot, sabi sa kanya, baba ang baril. Sabi niya, hindi. Umatras sa halip na ibaba yung baril, sabi daw niya hindi. At umatras pa, gumanti siya ngayon ng putok. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. So sa kwento pa lang na yun, nung video, do sa andyan pa ba yun, direct? Nandyan pa sa'yo? Baka nga nandyan pa, Gusto ko lang hong bigyan ng diin. Ito ho ay galing, nung una ko itong napanood, ito ho ay galing doon sa kuha mismo ng NBI team. Yan hong video na yan. Pati yung pagtago nila, yung yung cover fire na tinatawag. Pag sinabi kasing covering fire, meron kang meron kang pinoprotektahan. Sino ngayon yung pinoprotektahan mo na yon? Yan. Yun ba yung nakahulog o nakalaglag noong anong bag na sabi binalikan nitong si si Uragon? Oo, na pinadapa doon sa lugar kung saan namutok itong eto di umanong mga taga-senado. Etong sina Aplasca, doon daw nagputukan eh. So pagdapa niya, maaari yung kanyang kamay ay nalagyan ng powder burn. So hindi natin ko-questionin yan. Kung maaari man, ang tanong ko, which part of the hands? Which part of the hands nakita yung powder burns na yan? Kasi mga kabante, yun hong kamay mo, nilalagyan ho yan ng wax sa ibabaw at saka sa ilalim kung di ako nagkakamali. Ang nakita ko lang kasi sa ibabaw, yung picture ng aking ninong nung time na sila ho ay tinetest for paraffin. Kung nagpaputok sila, parang bagong taon, something like that. Hindi ko na maalala. 1990s pa yun 1990s pa. So, lalagyan ho yan ng wax. At doon sa wax, makikita ngayon kung ito ay mayroong powder burn. Kadalasan sa ibabaw. Bakit sa ibabaw? Kasi pag pumutok ka, ang unang tatamaan, ito, dito tatapon, hindi ho sa palad. Ngayon, kung ikaw ay hindi pumutok, pagkatapos ay sinasabing ikaw ay dumapa doon sa lugar kung saan nagkaputukan, pwede na magkaroon ka ng powder burn. Tanong, sa palad? O saan? Saan ka nagkaroon? Alam nga naman, dumapa ka doon, tapos nagpaganong-ganong ka ng kamay.
Di ba? Oh, di ba? Ako, sinasabi ko lang ha, hindi ako nagbibintag, pero sinasabi, kung nagpaganon-ganon ka ng kamay, maaaring sa ibabaw ng kamay mo, magkaroon ka ng powder burns. Pero kung sa ilalim yan, dahil dumapa ka, ay posibleng doon nga galing yan. Kasi, hindi man yan basta-basta magkaroon ng powder burn kung ikaw ay pumutok at ang tatamaan yan ay ito. Bakit ay kaninyos, Maria Jose? Naging member naman ako ng gun club. Nagkaroon din naman ako ng baril. Nagkamedalya pa nga eh. Di ba ga? Pero matagal na yan, matagal na. Kaya posible, posible. Kaya ang tanong, pwede ba na-splice yung video na yun? Direk, andyan na ba? Sige, i-play mo nga with audio. Yan, i-insert mo lang ako. Aning yung bubungan, nagkagulatan. Bababa ka pa rin, hindi, atras ako. Pumutok siya, plus ka, pinutokan ko rin. Yon. Sino yan? Di ba? Bakit hindi yan inihaharap sa media? Sino itong tao na ito? Di ba? Kaya tama ang sinasabi ni Aplaska at pwedeng mangyari na ang video na iniharap doon sa media ng administrasyon ay spliced. At mga video ito na tumutugma lamang sa gusto nilang palabasin. Abante Pilipinas. Totoo yun. Pwedeng mangyari yan. Common sense. For just porsyento. Kung grade 5 student ka, marunong na mag-edit eh. Di ba ka? Pwede nang mangyari yan. So, dyan sa party na yan, wala tayong kontra. Sumasangay, naniniwala tayo na in-splice nga yan. In-splice yung video na yan. Again, sino yung police, yung NBI na yan? Yabang eh. Di ba nga? Ang yabang oh. Ano sabi? Baba ang baril. Wala. Matras ako. Pumutok sa plus ka. Pumutok din ako. Galing, hindi ba ga? So, sino yan? Kaya, ibig sabihin, there is a resistance from the NBI. Bakit nagkaroon at sinasabing merong attack? Abante Pilipinas. Nag-warning shot, hindi sumunod, gumanti ng putok. Doon siyempre, ang intention talaga, atakihin ng Senado. Bakit? Dahil meron silang gustong kunin at may dahilan para pasukin nila ang Senado. Ganyan, yan ang suot mo, tas magbabantay ka ng mga artworks sa GSIS. Anak ng teteng, ginagawa ninyo naman kaming tanga. Di ba? Yan ang suot mo, magbabantay ka ng artwork dyan sa GSIS. Anak ng... Abante. Kaya wag kayong mga hambog. O di ba nga? Puro kayo mga hambog. Ronnie Ramos. Abante Pilipinas. Bago ako magtapos, naupo na ho bilang DBM Secretary si Kim Robert De Leon. Ayan, kung sumusubaybay kayo sa page ng Abante, ng Billionario News Channel, sa kanilang page, meron ho doong isang pita, tungkol kay Kim. At marami ho siyang mga sinabi. Oo, ano ba yung mga sinabi niya dyan sa bahagi na yan, ha? Ang sabi niya, we will not allow the budget to be abused again for another flood control scandal. Klaro ang direktiba ni Presidente, bawat piso mapupunta sa tao, hindi sa korupsyon, hindi sa kapabayaanan, hindi sa mga proyektong walang pakinabang sa mamamayan. Sabi niya yan. Sabi niya yan. Pero pag nandun na siya, hindi kaya haharap din siya sa Supreme Court kagaya ng ginagawa ngayon nitong Solicitor General na si Soljan Berberabe at ng team ng DBM kung paano nilang pinaiikot ngayon ang mga batas para lamang pagtakpan ang presidente dito sa usapin ng Special Allotment Release Order o SARO. Pilipinas. Hindi ba ka? Baka naman Kim, ano ang gagawin mo kung sakaling may mga ganyang pagtatangka dito sa iyong tanggapan? Balita